Sa unang pagkakataon ay naglabas ng video ang China kung saan nagpapakitang hinila ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero kung tatanungin naman si Secretary Gibo kaugnay dito ay kasinungalingan lamang umano ito ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At dalawang warship naman ng China ang nagmasid habang nagsasagawa ng joint exercise ang Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa kamakailang inisyatiba para pangalagaan ang maritime interest ng bansa ay inutos ng Commandant ng Philippine Coast Guard ang deployment ng Philippine Coast Guard aircraft para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol noong Sabado. Ang aksyon na ito ay bilang tugon sa sinusubaybayang presensya ng Chinese research vessel na Xiangyang Hong na unang namonitor humigit kumulang 37 nautical miles mula sa baybayin ng Cagayan. Ayon sa report ay naisagawa ng Philippine Coast Guard aircraft ang Maritime Domain Awareness flight nito at pisikal na nakita ang Xiangyang Hong na nasa layong 14.92 nautical miles mula sa Babuyan Island. Ang barko ay hinamon umano ng Philippine Coast Guard aircraft ngunit hindi umano ito tumugon. Quite interesting is yung irregular speed niya. Sometimes it will increase speed and then eventually bumabagal. It's a bit suspicious kung bakit it took long for the Chinese research vessel na more than 48 hours siya bago tawirin. Ang survey ship na ito ng China na Xiangyang Hong ay dati na umanong pumasok sa Philippine Exclusive Economic Zone noong June 7. Humigit kumulang 130 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at pagkatapos ay umalis noong June 9. Ngunit muli na naman itong bumalik. Batay sa track nito, ang Xiangyang Hong ay nagsasagawa umano ng malalaking maritime scientific research. Ang barkong ito ay dati umanong cargo ship, ngunit ikinonvert umano ito o ginawang survey ship. At bukod sa Xiangyang Hong na ito, abay mayroon pang dalawang survey ship ang China na nasa 100 nautical miles naman ang layo. Ang Suhayun at ang Bijiao 996 na pareho manong nagmula sa Guangdong, China. Sinabi sa report na ang tatlong mga survey ship na ito ng China ay may kaugnayan umano sa mga operasyon ng People's Liberation Army Navy ng China kung saan nagsasagawa umano ang mga barko ng pananaliksik sa ilalim ng dagat at ibinabato naman sa PLA Navy tulad ng underwater terrain na posibleng daanan ng mga submarine ng China. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas naman ang China ng isang video na nagpapakitang hinihila ng China Coast Guard ang isang speedboat ng Pilipinas sa West Philippine Sea gamit ang pinakamalakas na wika nito upang ilarawan sa Pilipinas na pagmamay-ari nila ang karagatan. Nangyari ang insidenteng ito noong June 17, 2024 pa nakaraang taon. Kung mga tatandaan yung mga kabayan, ay ito yung insidente kung saan naputulan ng isang daliri ang isang tauhan ng Philippine Navy habang nagsasagawa ito ng RORI mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa report ng China, nagtaga lamang ng 6 na minuto ang insidente at base sa video ay sinugod nila ang Philippine Navy kahit na nasa BRP Sierra Madre na ang mga ito. Nagkaroon ng matinding sagutan hanggang sinira na ng mga China Coast Guard ang mga kagamitan ng Philippine Navy at kinuha ang mga armas nito. Pero ayon sa report ng China ay kaya nila sinugod ang mga tauhan ng Philippine Navy dahil hindi umano ito nakinig sa kanila mga utos. Naglabas din umano ng mga armas ang nakaduting militar sa BRP Sierra Madre at sinabuyan umano sila ng di malamang kimikal. Nagtapos ang kanila mga pagtatalo nang hinila na ng China Coast Guard ang isang speedboat ng Philippine Navy. Kita sa video na tila may hila-hila nga talaga ang China Coast Guard pero kung tatanungin si Secretary Gibo, I have received no reports on that. And the Chief of Staff, neither has the Chief of Staff. Baka fake news na naman nila yan. Matapos ang insidente niyan, sa video ay masaya ang mga Coast Guard ng China dahil matagumpay daw ang kanilang misyon na pangalagaan ang kanilang karagatan laban sa bansa umanong illegal na pumapasok ng walang paalam. Ang sama talaga mga kabayan. Samantala, dalawang Jiangkai-class Navy warship naman ng PLA Navy ang nadetect ng mga barko ng Pilipinas at India habang nagsasagawa ang mga ito ng joint exercise sa West Philippine Sea. Base sa report ng Philippine Navy ay ilang beses umanong ni-radio challenge ng BRP Jose Rizal ang mga warship ng China pero hindi umano ito sumasagot. Nagpalipad din ng helicopter ang Indian Navy sa lugar para sa aerial survey sa paligid kung saan naroroon ang mga barko.
throughout the 2 days, sir, they were along with us, but they are relatively far from us, and we have been monitoring them. Tayo yung nagmo-monitor sa kanila, sir, actually, sir. Hindi sila, not the other way around na tayo yung sinashadow nila. We are inside the exclusive economic zone of the Philippines. Wala tayong radio challenges, so tinuloy lang natin yung pagtatrack, monitor sa kanila, and we keep an eye on them kung kung meron silang mga unusual maritime activities na makaka-apekto sa pagkandak natin ng MCA na to with India. Patuloy na nagmasid ang mga warship ng China habang nagsasagawa ng replenishment ang mga barko ng Pilipinas at India. Dito ay makikitang tumabi ang INS Shakti ng India sa barko ng Pilipinas para kung paano magpalitan ng mga supply ang dalawang barko. We're also wishing na magkaroon tayo ng supply ship na katulad ng nasa India. So this is also a good opportunity for us to prolong our naval operations if we have that fueling at sea capability. Kasama din sa exercise ang pag-refuel ng barko ng Pilipinas na imbis na dadaong upang magkarga ng gas, dito ay maaari itong kargahan ng barko ng Indian Navy sa gitna ng karagatan nang hindi humihinto ang operasyon.